Okay guys, so ito naman yung babaklasin natin, no? So, kaka-upload na natin kahapon yung ating binaklas na D15 full range speaker. At nakita natin yung loob nun. Kaya, eto guys, eto naman yung pagdidiskitahan natin. Eto ng ating monitor speaker na ang laman ay coaxial speaker. So, without further ado, let's go! Okay guys, so eto na yung ating monitor speaker. Natanggalan natin yung screws, ayan. So before natin to ipakita yung loob guys, okay. Quick tour muna tayo. So eto yung tinatawag natin na coaxial speaker. So maraming tataka na, boss, saan yung Twitter dyan? Saan located? So sa mga hindi nakakalam, eto na po yung Twitter niya. Eto niya. So nasa loob yung Twitter niya, kasabay na po ng woofer. Neto. Ayan. So, yung ating speaker pala nito guys is mid-bass to siya guys na D12. Ayan. So, yung Twitter niya is neodymium po. Pamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng loob nito. Tapos meron na siyang horn guys. Ayan. Ayan yung Twitter niya dyan. Yung labasan ng tunog ng ating Twitter din. Ito na yung horn niya. Round. Pero parang parang pa-rectangle yung shape ng padito niya guys. Kaya pinesto ko ng ganyang itsura. Ayan, kung makita mo yung shadow. Ayan, para yung buga niya mas wider siya guys. Ayan. So mid-bass to. According to sellers, 800 watts RMS daw to. I'm not sure kasi wala nakalagay kasi sa magnet or sa kahit na sa box niya guys, wala nakalagay. But according kay seller, all in all, 800 watts RMS daw. Ayan. So neodymium and mid-bass yung ating woofer. Okay. Treated yung cone niya. Dalawa yung tawag nito, yung edge niya, yung parang roll. Ayan, dalawa. And may katigasan konti yung cone niya, guys. Ayan. So, ito yung pinili ko kasi mas tipid siya sa box. I mean sa size, mas tipid sa size, mas maliit yung box niya. Ayan, so buksan na natin. Alright. Okay, pakita natin yung loob. Ayan, medyo masikip lang guys kasi siya, halos 0-0 kasi yung sukat ng pagkabutas ko dito ng kanyang hole eh. Ayan, so try ko na lang sikwatin guys Okay, so lumuwag na, ayan. Medyo may kabigatan lang guys pasensya na. Hindi totoo yan. Ayan. Oops. Ayan. Totoong mabigat siya guys. Bola lang yan. Ayan, so paano ba? Hindi kasi mabalance. Well, anyway, ganito na lang. Okay guys, so eto nga yung magnet ng ating mid-bass. Ayan. Yan. Medyo makapal yung plate niya guys. Pero sukatin natin guys Mabigat talaga siya, promise. Asa na yung steel tape ko? Ayun. Okay, eto. Ito yung sukat ng kanyang magnet. Ayan. Hindi ko lang maano guys kasi andyan yung Twitter eh. Ayan, mga almost 8 inches din siya guys. Ayan, almost 8 inches. Tapos yung kapal ng magnet niya, ito lang, hindi kasama yung plate. Ayan, almost 1 inch din. Okay, almost 1 inch din siya. Tapos, ito na yung Twitter niya guys. Metal yung cover niya kasi neodymium to. Ayan, kung bubuksan mo to, makikita mo na yung coil niya, ito. Yung itsura pala ng voice coil niya guys, meron ako sample dito. Ayan, bumili ako para inkaso. Baka masunugan. So, yung voice coil niya is ito. Hindi siya yung parang platinum, I mean aluminum, hindi siya. Parang ceramic siya guys. Yan, parang ceramic yung itsura ng kanyang coil. Ayan. Ayan. Tapos, neodymium magnet. And ito, makapal talaga yung kanyang magnet, guys. Ayan. So, sulit na sulit siya. And nabili ko lang to guys sa halagang 3,250. Wow! Ayan. 3,250 lang yung mabili natin dyan. Kaya, sulit na sulit siya para sa akin, no? 3,250 neodymium na yung kanyang Twitter. And malaki na yung magnet ng kanyang woofer. And then, tingnan nyo naman yung frame niya, guys. Ayan. Sulit na sulit. Siya, guys. Halatang matibay yung kanyang
frame. And then yung terminal yang, eto lang yung downside para sa akin. Though push terminal naman siya, ayan, push terminal naman. Pero masyadong mahirap kasi i-manipulate guys kasi nasa loob talaga. Kinakailangan mo siyang parang sikwatin dyan para ma-fully down mo talaga para mapasok mo yung mga wires niya. Ayan. Tapos yung kanyang pigtail, nakalubog siya sa mismong spider. Okay? Di lang nga masyadong kita guys, pero nakalubog siya sa mismong spider. Parang nakatahi siya. Ang ginawa ko pa lang pala dito na na connection is nakaparallel lang. Okay? Pakita ko muna sa inyo guys kung ano yung itsura ng loob ng aking box. Okay guys, ito yung box ko guys, no? Naka fiber fill naman siya sa loob. Ayan, tapos yung speaker niya is isa doon and isa din doon. Ayan. So naka-parallel lang silang dalawa and then yung gitnang bahagi niya is kinonect ko lang dito. Ito na yung papunta sa ating woofer. Tapos sa tweeter natin guys, since naka-parallel lang silang, ginamit ko lang na capacitor is itong sa pa rin sa Rockford 2.2 UF 250 volts. Ayan. So mas gusto ko yung tunog ng 2.2 UF dito. Pero yung sa aking D15 1.5 UF yun. Pero try kong lagyan to ng 1.5 kung gaganda ba din yung tunog niya. Pero so far okay ako dito sa 2.2. Wala akong reklamo sa tunog niya. Ayan, so napakasimple lang ng box ko guys. Ayan. Wala nga siyang bracing guys, pero bala ko lagyan ko siya ng bracing dito. Yung kinabahala ko lang kasi talaga is baka sasayad yung magnet natin. Siguro lagyan ko siya parang dito na lang siguro. Ayan. Madali na naman maglagay. Tapos yung breather niya or yung labasan ng hangin is dito located sa ilalim. Dalawa. Ayan. Sa ilalim lang. Okay? Ito yung speaker niya at sa kabila din. And dito yung handle niya. Ayan. So, napakasimple lang. Okay, di ba? Alright. And then yung screen nito guys, nabili ko lang online. So, yung seller nito is si Gig Audio. Hanapin nyo lang. And then, kayo na maglagay kung anong gusto nyong logo. Ito nilagyan ko ng logo guys. Takpan ko lang. Baka ma-issue tayo. Pero alam niyo na kung ano yan. Okay. So, 12 inches yung ating screen. Pero yung total na sukat niya is mga nasa 13 inches ba. Ayan. So, advice ko lang sa lahat ng gustong gumawa ng ganitong klaseng speaker box, no? At saka gusto nyo ganitong screen yung ilagay nyo. Bilhin nyo muna yung screen bago kayo gumawa ng box kasi ito yung pagbabasehan nyo. Ayan, tapos bumili na din ako ng itong parang foam kay Gig Audio pa din. Ayan, 600 pesos ata. Good for siguro mga 8 speaker na yung kaya niyang i-accommodate guys. Ayan, so anyway, balik tayo sa topic dito. So ito yung mid-bass natin, 12 inches na may neodymium magnet na siya na tweeter. Pero ferrite yung kanyang sa woofer. Okay? Claim ni seller is 800 watts RMS daw. Lahat-lahat. Okay? Pero wala siyang kahit anong sticker or ano. Okay? Pero kahit ganun pa man, hindi na importante sa akin kung ilang wattage guys. Pero kung titingnan mo siya, parang tama naman 800 watts RMS. Kasi naka-neodymium tayo eh. Ayan. Ayan. So yan yung itsura niya. And then dito na located yung horn ng ating tweeter. Parang connected na silang dalawa guys. Ayan. Magandang klaseng product to. So, ang seller nito guys ay si Indian Palace, yung pangalan ng store nila. And then located yung kanilang store dito sa Davao City. Ayan. And kung sa online shop naman, search nyo lang si Audio Palace. Again, yung store nila is Indian Palace, pero sa online shop is Audio Palace. Ayan. Yan yung pangalan ng store nila. Okay. So, ano pa ba? Yan. Wala na akong maipakita sa inyo guys kasi wala namang dividing network dyan. Naka-capacitor lang tayo. Pero makita nyo sa vlog natin, sa mga band setup ko. Ayun, makikita nyo yung performance nito guys. Gusto na gusto. Walang halong biro. Hindi ko hina-hype kaysa pero totoo. Maganda yung tunog ng ating mid-bass coaxial speaker na D12. Alright, so wala na. Yan, wala na akong ipakita sa inyo guys. Yan yung hindi nabuksan. Ito yung ating binuksan, no? Ayan.
medyo maalikabok na. Anyway, yun lang. Wala na. Okay? Alright na. Alright. So, yun mga ma'am and sir, no, nakita na natin kung ano yung loob ng ating coaxial speaker or ating monitor speaker na D12. Ayan, so, ano pa ba? Hanggang sa susunod na pagbabaklasan natin mga gamit. So, stay tuned lang kayo. Alright? Alright.